Hello guys, welcome to my channel, Parikoy Vlog. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Eto, magandang araw dito sa atin sa Montreal at napakaganda ng ating weather ngayon. 25. Yan, 25 degrees tayo ngayon at maya yung tanghali maganda ang simoy ng hangin, medyo malamig, kaya maganda-gandang maglakad ngayong umagang to. Hello guys, samahan nyo ako at nandito tayo ngayon sa compound ng McGill University along Sherbrooke, at nandito tayo sa loob ng McGill University. Papunta tayo ngayon sa Mount Royal. Ngayon ko lang gagawin to, medyo malayo to, samahan nyo ako guys, at ating lalakarin hanggang doon kasi napakaluwang itong compound ng McGill University. Ang likod nito yung Mount Royal na papuntang Beaver Lake. Yan, samahan nyo ako at ating gagalugarin to. Papunta tayo dun sa kagubatan ng Mount Royal. Mag-uumpisa tayo dito sa downtown area, dito nga sa McGill University. Yan, ating uumpisa na at ating samahan nyo ako na para makita nyo ang kagandahan nitong Montreal. Yan, dito sa Montreal, Canada. Okay. At during summer, yan, para makita nyo ng itsura. At sa darating na fall ay makikita nyo rin ang kagandahan ng buong Montreal. At ating gagawan ulit ng content yan, panibagong content na maraming turista dumadayo rito pagka ganyang fall, kasi napakaganda ng view at maganda ang mga puno, gagandahang mga dahon, iba't ibang kulay. Yan ang dinadayo nila rito, parang sa Japan din yung magagandang dahon nila pagka fall. Ito, ayan, dito tayo, tumawid na tayo, pero sako pa rin to ng University McGill. Layo-layo to. Tapos sa bandaron may ginagawa pa silang bagong eskwelahan. Compound pa rin ng McGill University yon. Matagal nang ginagawa yun, hanggang ngayon hindi pa tapos. Yan, yan natatanaw na yan, bundok na yan ng Mount Royal. Yan, sa likod niyan tayo dadaan, tapos kaya tayo papunta ron sa lookout. Yan, yan ating pabaybayin yung gilid nito. Medyo itong alam medyo paahon, kaya nakakapagod maglakad. Kayang-kaya naman natin yan, sanay tayo sa lakad. Yan, ito yung taas ng parte ng McGill University, yung kanilang field goal dito. Yan, yan, gawan na natin ng video to ng mga nakakaraan araw, at atin lang papasadahan na mabilis. Yan, downtown yan yan, nakikita niyo yan, downtown yan, Sherbrooke, yan, Long St. Catherine. Diyan. Yan, dito tayo dadaan. May daan din dyan kasi may mga naglalaro. Kung dyan na kaya tayo, di na lang tayo dumaan sa kabila. Ayan, napakaya tayo doon. Ayan, at orasan natin, umalis tayo ang 10:35. Ilakad tayo 10:35. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating dun sa taas. Maraming salamat nga pala sa mga bagong subscriber. Maraming salamat sa pagpasok sa ating channel, Parikoy Vlogs, at pakivisit nyo rin ang ating mga old videos para makita yung mga ating mga
nagawa na natin ng content, yung mga area dito, ng mga pasyalan, ng magagandang lugar dito sa Montreal. Yan. Paki-like, share, and comment. At yan po napakalaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At sa mga bagong papasok pa lang sa aking channel, please subscribe, like, share, and comment. At pakipindot na rin po yung ating notification bell para nang sa ganon ay updated kayo sa aking mga panibagong videos. Yan, nandito tayo sa kabilang sa Prince Street. Yung kaliwa na yan papunta yan doon sa Grand Stairs Montreal, yung kaliwa na yan. Tapos dito tayo dadaan sa kanan kasi dito papasok ang dadaan natin papuntang Montreal. Okay. Yan, dito sa side na to medyo madalang ang naglalakad dito. At ito papuntang doon sa bundok. Kasi na-discover ko to nung nakaraang buwan. Punta kami ni Mrs. doon sa Montreal Park para puntahan namin yung isang ating kababayan na may restaurant dito sa Montreal, yung Manila Cuisine. May food truck sila at atin nakita may ano sila doon, may food presentation sila doon. And hahanap namin ng parking, nakarating kami rito. Ay sabi ko, dito pala ang Tagus noon. Ito ang pinakamalapit na papuntang Montreal. Baba ka lang dito sa downtown McGill, maglakad ka dito papunta sa likod. Dati talagang doon ako dumadaan sa along simula sa bahay along Côte Sainte Catherine. Ay malayo. Dito pa lang sa kanto ng Montreal aabutin ka na ng isang oras mahigit paglalakad. Kaya malayo. Lalo pa pagka mainit, mahirap paglakad. Napakainit. At na-discover ko to. Yan, kaya ngayon ko itatry. Yan. Yan ang bagong ginagawa na compound ng sakop ng McGill University. Yan. Yan, parang castle. Napakaganda. Yes. Napakaluwang nitong McGill University. Grabe. Ito sa pinakamahusay na eskwelahan dito sa Montreal. Tatagal lang natin ang buha rito. Tagal lang ginagawa to. Hindi ako nagkakamali, 3 years na itong construction na to na hindi pa hanggang tapos. Talaga namang napakaganda. Yan. Dito tayo, pababa na tayo dito sa papuntang Montreal. Yan, yung building pa rin yan na sakop pa rin yan ng McGill University. Noong nakaraang linggo, nalakad ko na to hanggang doon naman sa nag-umpisa ako sa Sherbrooke. Ating pinasyalan ng isang magandang park dyan sa Sherbrooke. Tapos hindi ko rin alam na dito pala ang lusot noon. Basta lakad-lakad lang tayo. Nakarating ako dito sa likod ng McGill University. Sabi ko dito rin pala ang lusot noon. Malayo din yung lakad ko na yun. Along from Sherbrooke. Kaya dito sa lugar na to, bali pang 2 times na natin dito sa nilalakaran natin na to. Pagdating dyan sa may crossing dyan, kakaliwa na tayo. Yan, papunta ng Montreal. Ayan, McGill Stadium.
At hanggang ngayon na nire-renovate pa. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. At dinudugtungan nga ng panibagong building doon sa ating dinaanan kanina. Balik tayo dito. Haba-haba pa itong lalakarin natin. Napakalalaki ng eskwelahan dito. Saka yung nandun sa Montmorency, yung Montreal University naman. Atin na rin nakita yan sa ating video na pinuntahan sa Montmorency. Atin na rin nadaanan yan. Yan, nandito na tayo sa crossing. Nakakaliwa tayo dyan. Yan, pag diniretso mo to, yun nga, diretso nga yan sa Sherbrooke. Isang napakaganda ring pasyalan. Maraming mga antigong bahay, malalaking bahay, mga kakaibang design, mga parang castle ang design. Ayan. Yan, walang daan dito. Dapat pala dito sa kabila para hindi na tayo tumawid. Hindi kamali tayo ng daan. Tingnan natin kung doon na lang tayo sa kabila. Lakad-lakad lang tayo dito. Ayan. Dito siguro may daan siguro dito sa bike lane. Ayan, dito na nga tayo dadaan. Ayan. Malapit lang to sa yung Mount Royal Park. Yan, likod na ng McGill University eh. Yan. Yan pa rin ang sakop ng McGill. Dito naman sa likod yan. Yan ang itsura niya. Napakalaki. Yan, tayo. Tama-tama. Oras ng tawidan. Talit pa rin tayo. Malayo-layo pa ang ating lalakarin dahil aakyat tayo doon sa bundok ng Mount Royal. Buti na lang maganda ang weather natin ngayon. Kahit na mag-alas 11 hindi mainit maglakad. Malamig-lamig pa nga eh. Hindi pa nga ako pinapawisan eh. Ayan. Yan, at nandito tayo sa highway na to ng harap ng Mount Royal Park. Tatawid ulit tayo doon sa kaliwa. Dire-diretso na tayo. Ayan. Yan. Tanaw nyo na yung Mount Royal Park. Yan na yan. Yan ang ating pupuntahan. Diyan tayo mag-uumpisa paakyat sa bundok. At hintayin lang natin ang pagtawid. Tawid na nga tayo, wala naman tumatawid eh. Ayan. Dito, hindi naman gaano mahigpit dito. Napakaluwag dito pag tawid-tawid. Yan. Yan, kahit naka-red, pwede ka nang tumawid. Pero ingat lang. At baka mamaya may pulis. At tayo matikitan pa. Ayan. Nandito na tayo sa nasabi kong Mount Royal Park. Ayan, napaka laki na rin itong park na to. At doon tayo sa bungad, sa pinaka-entrance papuntang taas sa bundok. Doon tayo dadaan.
At nakita nyo, napakaluwag dito, walang ganong tao. Palibas ay may pasok pa ngayon, kaya wala kayo nakikitang taong ating makakasabay dito paglalakad. At sa Sabado at Linggo, yan, maraming naglalakad-lakad dito. Ang sentro kasi dito ng mga tao kahit sa umaga, siyempre yung downtown pa rin yan sa Old Port. Old Port pa rin talaga ang talagang bagsakan ng mga turista rito. Yung mga hilig sa hiking, mahilig sa bundok, yan, dito sila gumagawi. Iniikot nila yung bundok ng Mount Royal na to. Yan, nandito pa rin tayo sa malayo pa tayo sa entrance. Paakyat. Oh. Ayun na. Talagang mas malapit dito sa na-discover ko to. Ayan, at tatanong niya yung cruise na yon sa taas sa Mount Royal. Yan, yung cruise na yan. Yung natatanaw nyo. Yan, napuntahan na rin namin yan eh. Pero hindi ko pa yan nagawa ng content niya sa taas na yan. Hindi pa tayo nagbablog nun. Nung makarating kami dyan ni Mrs. Naglakad-lakad din kami. At isang araw pupuntahan natin yan. Sa tuktok yan, pinakatuktok ng Mount Royal. Yan, makayat na tayo dito sa kabila. Umalis tayo doon sa may gutter. Yan. Yan, ikot natin yung ating camera. Yan, dyan tayo nang galing. Yan, sa kabila yan. Downtown na yan, downtown. Yung nakikita nyo na maraming building. Yan. At nandito na tayo sa ibabaw ng park ng Mount Royal. Yan, nakikita nyo yung estatwa na yon. Malaking yan, dyan na tayo papasok. Pakayat sa bundok. Dyan na natin uumpisahan ang ating paglalakad. Nalakad ko na rin one time. Hindi pa. Scooter pala. I-scooter ko dati pagka summer. Atin lang nagalugad dyan. At hindi ko magamit ngayon yung aking scooter. Napakabigat eh. Hindi ko may baba sa hagdan eh. Nasa second floor kami sa duplex. Delikado yung aking balakang at tuhod. Baka madisgrasya pa tayo. Napakabigat, hindi ko na kaya. Grabe. Hindi ko magamit. Napakasayang. Sana siyang gamit-gamit natin. Lalo pagka pupunta rito sa malalayong lugar na ganito, mag-scooter lang tayo. Kayang-kaya. Yung scooter ko pa naman pang malakasan yun. Tumatakbo yun ng 70 yung speed nya. Nung nagamayay ko na nga gamitin, talagang bitin pa ako sa 70 pag nandito talagang sa lugar na freeway. Nako, sarap gamitin. Ang tulin. Ayun, nakatenga. Nasa bahay lang ating scooter na si Bumblebee. Ang aking pangalan ng scooter ko. Biset 10 Plus yun. Yung aking scooter na yun. Ang kanyang brand. Napakatulin talaga. Ayan. Andito na tayo sa gilid ng estatwa na ito ng Mount Royal Park. Ayan na. Yan at may mga turista rito na mga ilan-ilan at nagpipicture taking sila. Yan yung pinaka palatandaan ng Mount Royal Park.
ating ilang beses na natin yung nakuha ng video at hindi na natin papasdahan na matagal. Kalagpasan na natin yan. Basta yun lang yung harap. Ayan, dito tayo sa harap nya. Ayan. Pagka hapon at weekend, yan, maraming tao dito. Diyan na sila tumatambay sa park na yan. At nakuhanan nga dati yung mga old na ano nila, ang tawag dito, yung mga tambol. Yan. Dito tayo paakyat sa taas. Dito ang daan. Ayatin natin yung taas. Isa na to. Yan, saktong 11. Nandito tayo sa pinakabunganga at paanan ng Mount Royal. Pisahan natin maglakad. Paakyat. Papuntang Lookout and papuntang Beaver Lake. Dito ang daan. Ayan. Angkat na natin to. Maglalakad pa. Maraming daan dito. Yan daan yan, papasok. Yan, at maraming tao dito pag yung weekend yan. Tulad yan, may isa nagpipiknik dito. Yan. Ayan. Teka, doon tayo sa kabila pala. Dito tayo dadaan. Marami kasing daan dito eh. Baka iba ang ating papasukan. Mapapalayo. Pagka nagkamali ka ng dinaan dito, mapapalayo ka. Sa ibang pwesto ka mapupunta. Kaya kailangan tanda mo yung daan to. Ito yung daan na papuntang Lookout. Baba po tayo. Kamali tayo ng kinaliwan. Yan. Kaya sabi ko parang mali. Doon din sa taas ang diretso niya. Sigurado tayo. Kaso ibang lugar. Ayan. Ito na. Sigurado na tayo. Ito yung daan. Ang sarap pa dumaan dito kasi nga nasa kabundukan ka, maraming malalaking puno, malilim at hindi ka naiirita sa init ng araw. Buti na nga lang at 25 degrees lang ngayon, kaya yan hindi masama yung init ng araw niya. Kahapon ilang araw talagang tulad kahapon nag 40 na naman, ay talaga naman napakainit. Matindi rin uminit dito sa Montreal. Yan ang masama dito. Pagka summer, pag uminit, napakainit naman. Pero mga nakakaraang taon, hindi umiinit na ganito. Ulan ang kapalit, kaya hindi nag-i-enjoy yung mga Montrealers. Hindi sila makapunta sa park, hindi makapag-barbecue, hindi makapag-picnic, hindi makatambay. Umuulan eh. Kaya maghapon ulan.
Yung ulan dito, kung umulan dito, tikatik. Kaya napakatagal huminto. Ayan. Nandito pa tayo sa bungad. Andito pa rin tayo sa bungad. Ayan o. Yan ang kalsada na yan. Yang papunta ron sa kaliwa. Papunta ron sa amin doon sa lugar ko. Alongkot St. Catherine. Nilalakad namin yan. Halos lahat dito sa Montreal nalakad na namin ni Mrs. Hilig kami maglakad. At napakadalang ng mga Pilipino naglalakad dito. Sa mga mag-asawang nandito baka kami lang ni Mrs. talagang matagal naglalakad. Tamad sila maglakad. Kahit winter, kahit anong season, naglalakad kami. Kaya maganda. Ganda sa katawan na naglalakad dito. Kaya yung iba rito talaga namang bibili lang ng suka sa kabilang kanto nakasasakyan pa. Tamad maglakad Ayan. 10:35 tayo nag-umpisa. 10:35. Tama, pakadalang na naglalakad. Kaya nga nasabi ko kanina, pagka Sabado, yan, kahit gantong oras maraming naglalakad dito. Palibasa nga may pasok pa. At hindi na natin ikakat yung video natin para alam nyo na dire-diretso to. Yung unang daan ko dito naka-scooter ako nalalayo. Sabi ko, saan ba tagos nito? Nagtanong pa ako doon sa nakasalubong ko dyan kung tama itong dinadaanan ko papuntang Beaver Lake kako. Sabi niya diretso lang, malapit na. Pag takbo ko ng mga 1 minute, yun na, nakita ko na, abisado ko na ako to. Ano pa naman ako noon, palubat na, 2 bar na lang yung battery ng scooter ko. Sabi ko na ko, malayo pa simula dito hanggang sa bahay. Di ginawa ko, pinatay ko muna, inop ko muna, inakay ko na lang yung scooter ko dito. Kaya natagalan ako bago makarating doon sa Beaver Lake. At pagdating naman doon sa taas nga, dahil 2 bar mahaba-haba pa na, yun, ginamit ko na. Ikot-ikot na ako doon sa taas hanggang sa makauwi ako. Saktong may 1 bar pa. Kaya naman yung battery ng full battery, kaya ang 2 oras na takbo. Kayang-kaya. May pahinga naman yun. Kasi picture, kuha-kuha ka ng video noon. Yan, may mga nagja-jogging, marami dito mga nagbabike yan. Kagandahan pagka ganitong weekdays, kadalang. Yan, malayo-layo pa tayo. Yan, saktong alas 11, nandun nga tayo sa entrance papunta dito sa taas. Ganda rito ng kagubatan, minamaintain nila. Yan, at ililibot natin. Yan napakaganda. Talagang tinitrim nila ang grass. Tapos may mga upuan dyan. Yan, gusto mo dyan mag-picnic. Yan, pwede ka din mag-barbecue dito. Yan. Pero may mga ilan na bawal mag-barbecue. At pipili ka naman ng mga yung pwedeng pag-barbecuehan. Basta may table, yan, pwede ron. Pagka ganyan, may baon ka ng pagkain. Pagka bawal mag-barbecue. Tumambay ka dyan kahit maghapon ka dyan. Tulad yan, sa mga lilim na yan, ang sarap mag-relax dyan. Natulog ka sa tanghali. Ay, tama naman, napakaganda. Yan, sa lilim niyan. Lalakay ha mga puno. Napakalinis ng paligid.
Kaya napakasarap dito sa taas ng Mount Royal. Talagang paborito ko ang bundok. I love mountain talaga. Nahilig tayo sa bundok. At ang pinapangarap natin bahay, lalo pag dating na sa Pilipinas, sa bundok. Tapos malapit sa dagat. Yan ang pinapangarap natin bahay na tayo pagtayuan. At yan, ito mga talagang gubata na to. Yan, may ilang parte dito na bawal pasukin. Talagang may bakod. At nakasulat doon na bawal doon pumasok. Yan, tulad dito, yan, may daan dito sa kaliwa. Yan, pababa. May daan pa rin dito sa bandang right side. Yan. Yan, maraming kanya-kanyang daan dito eh. Yan. At ito, didiretsuhin natin tong main road na to. Yan, ilang minutes na ba to? Ang haba. 22 minutes na tayo. Simula doon sa ibaba. Yung video ay meron pa tayo kanina yung unang video natin. Kinat ko kanina nung nagsimula sa Magil, tapos doon sa may gitna ng papunta rito, kinat ko. Itong hindi ko na ikakat, itong simula ng pag-akyat natin. Ayan na. Mahaba-haba to. Yan, at maraming salamat po ulit sa ating mga subscriber, sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At pagsahag po sana kayo magsawang sumuporta sa aking channel, Pare Koy Vlogs. At lagi kayong umabang ng mga panibago kong video. At tipong laging gagawa ng content dito sa Montreal, kasi nga po magandang maggawa ng content dito kasi 4 na season. Yan, tayo nakaka-3 season na. Nag-umpisa tayo mag-vlog ay ng last October, winter. Tapos nag-spring na. Yan, tapos ngayon summer. Yan, isa na lang ating abangan season para makumpleto na. At yung fall, abangan yan mga Pare Koy. Napakaganda nating gagawa ng content yung mga dahon dito. Yung may pulip na to, napakaganda ng kulay niya. At 4 na klase ang kulay niya. At talaga namang nagniningning sa araw sa napakagandang makulay na kabundukan ng Montreal, Canada. Ayan dati nung hindi pa ako nakakapunta rito sa Canada ay talagang pangarap ko na kahit makapag-tour dito sa Canada. May balak kami nung mag-tour, hindi ko mai-try kasi talagang sa tourist, pag nandiyan ka pa lang sa atin ay talagang napakahigpit ng requirements. Alam ko hindi naman ako papasa sa requirements pa lang, kaya hindi na ako nag-try na kumuha ng visa dito papuntang Canada. Ay nako, bukod sa pera, sa perang show money, 1 million show money na sa tourist, ganun kaya natin yon na may produce. Masama yung kahahanapan ka ng yung ITR 3 consecutive years na dire-diretso na nagbabayad ka ng tax. Tayo nung nasa Pilipinas di tayo nakakatupad yan sa ganyan sa BIR. Meron ipaputol-putol yan. Isa pa, sarili kang business. Yung business ko sa Pilipinas doon, hindi ko naman sarili yon, nakapangalan sa aking mga magulang. At ako lang ang nagmamanage nung huli. Hindi paano tayo papasa? Tapos kailangan mga
may house and lot ka. Oh, ay wala pa tayong house and lot na may i-present. Wala pa. At sasakyan. Eh noong mga panahon na yun na mahilig ako mag-travel, eh wala pa tayong nipupundar na ngayon. At talagang ako lang batanggin yung layas. Eh, hilig akong gumala. Sayang nga. At noong 2000 2000 ano ba, 10 or 12, mga ganon, mayroon akong YouTube channel. Hindi ko naman alam na ganito. Wala pa nagbablog nun. Wala pa nagagawin. Basta nakita ko lang, gumawa lang ako. Tapos nag-swimming kami ng mga anak ko. Maliliit pa mga anak ko noon. Tapos pinost ko. Nagulat ako, may mga raming nanonood. Tutuwa ako. Hindi ko naman alam na gano'n. And nalimutan ko na. Hindi ko na naasikaso. Nakapokus tayo sa Facebook. Yan. Wala na yun. Hindi ka, talaga nabura ko na sa alaala ko. Eh noong nandito na ako sa Canada, lumabas bigla doon sa cellphone ko na meron akong YouTube channel. Eh hindi ko na makuha yung, hindi ko na mapasok, hindi ko na mabuksan. Hindi ko na alam ang password. Yan. At gumawa tayo ng bago. Eh sayang kung pagpatuloy natin yon, napakarami ko nang napasyalan. Eh sayang na dapat ating nagawa na ng content. Pero nung kasagsaga ng pamamasyal ko, eh hindi pa uso pati ang cellphone noon. Wala pang cellphone ng mga araw na ganoon. Picture lang, kaya camera ang meron ako. At marami tayong nagawang album. Lintik ang album ko kung saan lugar. Napakakapal. Kaya ang baon kong negative noon ay laging 36 shots. Ang baon ko lagi pag pupunta ko sa ibang lugar, 6 na 36 shots. Ganoon nung araw. At daladala ko nga rito yung aking mga souvenir na picture. Ayan, yung mag-anak nakabike. Yan, andito pa rin tayo ngayon sa taas at sa kagitnaan ng kagubatan ng Mount Royal. Nandito tayo. At medyo pinapawisan na tayo. Layo-layo na rin ang ating nilalakad. Masarap din pagka maraming tao na naglalakad. Marami kang kasabay. Parang nakakawala ng pagod. Pagka ganito, pa isa-isa. Yan, meron din matanda nakatambay. Ayan. Ilang minutes na itong ating video na gagawa. 29 minutes. Yan, magte 30 minutes na tayong naglalakad, mga parikoy. Simula doon sa baba, pakayat dito sa Mount Royal. Ayan. Ayan, at pagka ganito, maya-maya ating gagawa na lang ng music background pagka wala na tayong masabi. Yan, at nasa gitna na tayo, mga virgin forest na to. Yan, ikot natin yung ating camera. Yan, mga gitna na kagubatan. Kagandahan dito sa mga lahat ng bundok dito, talagang may daan pakayat. Yan, malalaan natin kung anong oras ito matatapos. Hanggang dun sa lookout. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Layo-layo pa. At meron tayo inabutan dito. Mag-anak to.
Tumitingin sila sa mapa kung saan sila patungo. Malamang turista to. Ito yung mga nagme-maintain dito sa gubat na ating nadaanan na yan. Ayun, at natanawan natin doon sa bandang ibaba ng bundok. Ayan, may mga batang nagkakamping. Ayan, at hindi natin kukunat na nagtatanim siguro sila ng puno, mga bata. Ayan, nga. Ayan. Patuloy pa rin tayo paglalakad, mga pare ko. Sayang talaga yung scooter ko. So nagamit lang natin yun, napakasarap. Marami-rami tayong magagalugad gamit ang scooter. Yun nga lang, talagang pagka nag-i-scooter ako dito, alas 6 pa lang, talagang lumalarga na ako. Gusto ko umagang umaga. Kasi dito sa Montreal, walang hindi naman kompleto ang bike lane o kaya yung daanan ng mga ganyan, mag-scooter. Hindi lahat ng lugar pero hello! Hello! Ayan, merong papabidyo. Ayan. Nakakatuwa yung ganyang mga ibang lahi. Minsan tuwan-tuwa, gusto nila nakakasama sila sa video. Tuwan-tuwa sila. At yung iba naman, lalo pagka dyan sa downtown, mga nakasalubong mo, nahahalata mo, sumisimangot. Ginagawa ko, kinakat ko na lang yung camera, ino-off ko para hindi sila makunan. Wala kang magagawa pagka ganyan na ako, napaka-wide ng camera nasasapol sila. At ang ginagawa ko nga ngayon, tinutodo ko itong taas ko, yung ng camera pataas, para nasa ganon hindi sila nakapokus yung kanilang muka. Mas maganda pa nga pag mataas parang drone. Yan, ating itataas pa yan. Tataas na. Parang drone siya. Gandang tingnan. Yan, tulad pag ganito may mga tao, tinataas ko. Yan, lalo pagkat mga bata nakakasalubong, mga bata bawal kukunan. Yan, isang mahigpit dito. Ayan, ay baba na natin yung lahat ng tao. Yan, alas 11:20. Yan, nasa kalagit na tayo. Nasa gitna na tayo, palagay ko. Dahil natanawan ko sa baba, napakaraming sasakyan. Ayan daming sasakyan nakaparking. Yan, mayroon isang lookout dito na pinupuntahan nila. Bali dalawa yung lookout kasi dito Mayroon isa dito sa gitna na maganda rin. Yung isang lookout naroon sa pinaka clubhouse. At yung nga dating bahay ng isang mayaman dito sa Montreal na dinonate na nila nung mamatay. Nasa gobyerno na ng pangangalaga. Naging tourist spot, tourist attraction. At marami nakabike na bibilis. Lapit na tayo. At sa ating pag-uwi, doon na ulit tayo dadaan sa Grand Staircase pababa. At tayo magte-train na pauwi.
Eh may daan dito papunta sa bahay. Ako, pagod na ako. Pagod ako maglakad. Eh mainit doon sa pababa naman papunta sa amin. Eh walang gaanong puno, kaya mainit. Kaya magtitrin na lang tayo. Ayan, dito na tayo sa taas talaga. Yan ang sitwasyon dito sa taas ng Mount Royal, mga parikoy. At inyong makikita ay mga kagubatan dito na talaga namang inaalagaan ng gobyerno ng Montreal. Ayan, mayroong isang patay na swimming pool dyan eh. Ayan o. Kaya pinabayaan na yon. At dito sa pinaka-ending ng ating pupuntahan ay marami ng tao na naglalakad at nagja-jogging. Marami na tayong inabutan at nakakasalubong. Ayan. At mahaba-haba na rin ang ating nagawa ng video na to. At hanggang doon tayo sa lookout. Diretso tayo doon. Sa bandang kanan, yan ang ayan, andito na tayo. Kaya kita ko na yung pwesto na to. Inabot lang ilang minutes. 40 minutes. 45 minutes hanggang doon sa lookout. Ito, kita ko na yung pwesto na to. Kabisado ko na to. Nakatambay na kami dito noon na misis eh. Yan. Lapit na tayo doon sa dulo. 45 minutes lang. Pala, simula doon sa baba sa Mount Royal, paglakad. Yan. Yun. Mahaba din oh. Yan, at may papastol dito ng aso. Talagang ang aso ito tuwa. Ayan yan na. Tuwa yung aso. Hello, Tugi. Yan. Ingat, may nakikita tayo na bumababa. Galing dyan siguro sa cross na nakita ko kanina, na pinakita ko sa inyo. Kasi marami talaga rito daanan eh. Ang mga pasikot-sikot sa bundok, maraming daan dito na pwede kang pumunta sa mga magpasikot-sikot dito. Ayan, diretso pa tayo. Ang paakyat na ng ano na yun eh, paakyat na yan ng bundok eh, dun sa lookout, paakyat na yan. Diretso ang para natin. Yan, ganyan dito. Pagka walang pasok ng mag-anak, nagbabike sila kasama ang kanilang anak. Yan, may truly na ganyan. Kasama yung anak nila andun sa loob. Yung mga sanggol pa lang. Saka yung mga mahihilig dito sa hiking, mga anak nila talagang kasama nila kahit sanggol. May mga lalagyan talaga. Kahit na kasagsagan ng winter, nag-i-ski sila. Talagang sinasama na rin yung bata. Kaya naman yung mga bata dito
sanay na sanay kahit malamig. Kompleto naman ang gamit. Kahit yung bata hindi naman na papasama sa pagiging pag naano ng snow. Ayan. Pa rin tayo dyan sa taas. Kaikot talaga to, mga kalsada na to. Ikot-ikot. Napakalilim kasi punong-puno ng malaking puno. Ayan, galing yan sa ibaba. Sa gubat sila dumaan. At marami ng tao dito nakakasabay. Yan, papunta yan sa paakyat yan sa lookout. Hanggang hapon maraming bikers dito. Yan, hanggang hapon. Talagang dito sila nagbabike at napakasarap magbike dito. Talagang bundok. Talagang na-exercise ka ng gusto. Hindi tayo mahilig sa bike hindi tayo nagbabike. Scooter. Naglalakad naman tayo kahit naman hindi tayo nagbabike. Pero may bike kaming maliit doon na electric. Electric bike. Yan, tapos nakita nyo may mga bahay na rito sa loob ng kabundukan. Gandang pwesto rito na magbahay talaga. Ayan. Inom muna tayong tubig. Ay, nauuhaw na. May mga inuman naman dito. Yan. Inom muna tayo. Ito kayo uhaw na. Yan, inom muna tayo dito. Yan. Diretso na ulit tayo. 44 minutes. Okay. Go, go. Ayan, haba-haba ito. Itong mga bundok na to, nung ginawa ng daan, talagang tinibag. Yung mga ulubundukin binutas para magawa ng kalsada. Yan at kami nagja-jogging dito. Yan, diretso pa rin tayo mga parikoy. Ating paglalakad. Hindi pa natin nararating yung lookout. Lapit-lapit na siguro. Dito tayo sa lilim para yan, sabi tayo mga nagja-jogging.
siguro ito kanina pa yan paikot-ikot. Haba-haba din ang iniikot nila yan. 1 oras higit paikot-ikot dito. Makaya 2 ikot ka lang dito, ay nako, ayos na yun. Maraming nakikita tayong lumulusot dito sa kabi-kabilang gilid. Yung iba dyan daan kaya naman nadadaanan pa yan. So saan yan papunta-punta ron. Kaya nakakatuwa mag-hiking dito. Marami kang madadaanan. Saka itong bundok na to, talaga naman kahit na winter, inaakayat ko to. Kahit ako lang mag-isa. Kasagsagan nga ng snowstorm doon, na nagtatrabaho pa ako dyan sa restaurant, dyan sa downtown, talagang inakayat ko to. Ako lang mag-isa, wala nga umakayat. Nakadulas pa nga ako pagbaba. Nakakatawa. Di naman masakit madulas kasi nga makapalang snow, malambot. Kaya okay lang madulas ka. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakad hanggang marating natin yung lookout. Yan, shout out sa ating mga kumpare dyan sa Pilipinas, sa Friday Club. Shout out sa inyo lahat. At sa ating mga kaibigang vlogger yan sa Pilipinas, si JR Doria TV, yan, si Grand Pop TV, si CJ Walks, yan, at saka si Diana from Dublin. Yan ang ating mga kaibigan na vlogger na sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. Shout out at ingat po lagi sa inyong lahat, lalo dyan sa Pilipinas tulad kagabi at na malakas ang ulan. Nakita ko yung live ni JR TV, yan, JR Doria TV. Lakas ng ulan doon sa Esplanade. Yan, at sana patuloy akong umuwi next year. Ako, ang sarap i-vlog nyan. Marami nating may i-vlog dyan sa Pilipinas. Marami tayong pupuntahan dyan. Lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Napakagandang i-vlog ngayon dyan. Kasi nung umalis ako dyan, ay dugyot na dugyot talaga. Hindi pa inumpisahan niyang Esplanade dyan. Wala pa nung ako'y umalis dyan sa Pilipinas. At wala pa rin yung Dolomite Beach na yan, wala pa rin yan. Nung nag-aayos kami ng papel, pumasyal kami dyan ng aking anak. Ano gang baho, ano gang panghe. Talagang gusto kong ipakita sa anak ko yung gilid ng Roas Boulevard ng dagat dyan. Ay napakabaho, hindi kami tumagal. Yung tek na yan, puro tayo doon sa baba nung napuntahan namin. Kasi nagpa-medical kami dyan sa St. Luke's. Inabot kami ng mga tanghali, break time, kaya malapit naman dun sa Ross Boulevard. Dinala ko yung anak ko roon. Nakaka-disappoint talaga. Ngayon napakaganda na, kaya't ating papasyalan yan, ating gagawa ng content yan. Maraming content creator dyan na nakakahakot ng viewers
Puro yun lang kanilang ginagawa na content, yung esplanade na yan. Lalo pa ngayon at may panibago na naman at malapit na matapos yan. Yung sa may Arroceros Park, nandiyan na po ang esplanade na Pilipinas na project ng ating mahal na Panginoong PBBM. Ayan. Kahit pa yung magpasalamat kay PBBM at dahil ginagawa niya talaga ang lahat para sa ikauunlad ng Pilipinas, dangan lamang mayroon nga mga taong sakim sa kapangyarihan na hindi kontento sa pamamalakad ng ating butihing mahal na Panginoong Ferdinand Marcos. Marami tayong nakikitang ganyan tulad nyo maka Duterte na yan. Ay nako, mahirap na magsalita at mahahaluan ng politika ang ating vlogging. Taliwas naman sa ating vlogging yan politika. Ang ating content dito sa Parikoy Vlogs ay mga pasyalan at magagandang pasyalan sa iba't ibang lugar. At pag tayo nakasilip ng pagkakataon, nakakuha tayo ng mahaba-habang bakasyon, tayo lalabas ng Montreal. At gusto ko maulit sana yung aming pagtutur na ginawa nung dati ng 2018. Halos inalugad namin ang buong Canada at gusto ko maulit yon para gawa natin ng content. Ayan, nandito na tayo sa park ng Beaver Lake. Yan, nandito na tayo. Dito pala yung tagos nito. Ayan nandito na tayo. Nakalagpas pa tayo dun sa lookout at narating natin itong Beaver Lake. Ayan. Pero doon tayo dadaan at kakanan na tayo dito. Ayan. Bababa muna tayo saglit dito para makita nyo yung ating ending ng paglalakad nitong umaga na to. Ayan, mga parikoy, inabot tayo ng 55 minutes. Kulang isang oras. Ay, kasama pala yung una, nakat ko kanina yung video. Isang oras mahigit ang inabot hanggang dito sa Beaver Lake. Ayan. Ayan. Yan ang mga parikoy at nandito na tayo sa tuktok ng Montreal. Simula doon sa paanan ng Montreal ay 55 minutes. Yan, sa lakad, normal na lakad. Yan, ngayon ko lang nagawa maglakad simula doon kaya hindi ko alam yung kailang minuto. Pag mabagal maglakad ka pala, isang oras din. Ayan. Yan, ang ganda ng kulay ng dagat, ng lake na to. Ayan, ating kukunat, siya natin nilalagay na thumbnail. Ganda-gandang i-thumbnail to. Yan. Yan. Isa pa. Ating close up. At paligpasin lang natin yung naglalakad. Ayan, lagpas na. Ayan. Yan, at akyat tayo doon sa pataas. Yan, at tayo pabalik na. At dito tayo dadaan sa
hagdan pababa. Yang sa grand staircase nila tayo magtitry na. Pagod na ako maglakad. Okay, hanggang dito lamang mga pare ko at maraming salamat sa mga bagong subscriber, sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless at mag-ingat po tayong lahat. At sana patuloy po nyo akong suportahan sa aking mga ginagawang content dito sa Montreal. At marami pa tayong makikitang pagagandang lugar dito. At lalo pagdating ng fall. Yan ang abangan nyo mga pare ko. At hanggang dito naman. Maraming salamat. God bless sa lahat. Bye bye.